Hi Boss, for today's video ay pumunta kami sa Kapatagan to check a venue for our company event. So work-related po ito pero may perks din kasi makaka-travel din po tayo sa mga places. Kasama ko pala yung isa kong coworker and siya din yung magiging driver natin for today's video. And here we are habang kumakanta ng ang Kapatagan pala ay nasa Davao del Sur, which is daan din to papuntang Mount Apo. Kaya medyo malamig na dito na part. Sa layo nitong lugar, akala mo talaga wala ng mga tao nakatira dito. Pero ang dami pala, no? And I believe gandang-ganda sila sa kanila tinitirahan kasi tingnan nyo naman ang ganda ng weather at ang ganda ng tanawin. Before nga kami pumunta sa venue para mag-ocular, nag-visit muna kami sa field para i-check tong mga crops namin. And ito yung mga crops and thank God maganda naman yung aming mga crops. And tingnan nyo naman nakaka-relax talaga dito kapag ganito ang tanawin malapit sa bukid. Ayun pala yung Mount Apo, medyo nahihiya siya ngayon kasi natatabunan siya ng mga clouds. Meron naman ako nakitang tambis dito. Ang tawag sa amin tambis. I don't know sa inyo kung ano ang tawag. Ano bang tawag sa inyo? But isa to sa mga very refreshing na fruit kasi watery siya sa akin lang kapag kinagat mo na siya, puno siya ng tubig. And maganda dito sa Kapatagan, parang daming mga puno, fruit-bearing trees and sa bunga. And gusto ko talaga mamitas nito. Sabi ko nga sa may-ari na bibili sana ako. Bibili sa may tindahan nila. Kung magkano ba yung tambis nila. Pero sabi niya ay wag na lang daw, bigay na lang daw kasi di naman daw pinapansin ito at nahuhulog lang sa lupa. Kita nyo naman Boss, ang daming nahuhulog sa lupa. Ito nga, tinulungan pa ako ni ate. Sobrang salamat talaga. May isang supot akong nadalang puro tambis. After nga namin nag-field visit, dumiretso na kami sa prospect venue. Pag-inquire nga namin is very accommodating sila. Nag-offer pa nga sila ng coffee kaya ito. Minom ako ng coffee. Then, diretso na kami mag-check ng mga rooms, facilities, and function hall. By the way, malamig pala dito, especially sa gabi. Baguio feels talaga. And grabe yung fog. Siguro sa mga next videos, pwede ko ipakita or mapakita. Ang view dito in Ibos is napakaganda. Nakaka-relax yung tanawin. Perfect place siya kung gusto mo talaga magmuni-muni and malayo sa syudad. And kung gusto mong maibang, hindi naman dagat, kundi doon ka naman sa mountainous areas. O, diba? Perfect dito. And sa tingin ko na hindi nabibigyan talaga ng justice ang video kumpara sa personal. May pool area din sila dito which is di ko na nilapitan. Actually, after ma-check, nakapag-decide na kami na dito lang gaganapin yung company event. Very reasonable naman yung price nila and sobrang worth it naman kasi ang ganda naman ng lugar. Sa lunch naman ay dito na kami kumain sa Jardin de Señorita. Meron silang entrance fee. I think nasa 100 plus ata. Di na kami masyado nag-ikot kasi gutom na kami. Kaya order na kaagad kami. And here's our lunch. Kain tayo Boss. Magandang experience din talaga na bubisita dito sa ganitong mga lugar paminsan-minsan. Nature din tayo, di ba? Pag uwi naman is nag-order na lang kami ng kape para di makatulog sa daan. Kung maraming time, ang ganda dito mag-date sa Ako Cafe. Kaso ako pa lang mag-isa. Ha? But seriously guys, ang ganda ng tanawin dito sa Ako Cafe. Perfect na perfect magkape. Hopefully talaga makabalik talaga ako dito na hindi na work related. Anyways, dito ako pinaka na-amaze na pauwi namin yung experience na to. Kasi habang nagda-drive usap kami tungkol sa aming buhay, sa trabaho, hanggang sa umabot na kami about faith. Dami niyang na-share about mga experience niya, how God talks to him, and marami siyang mga questions, no? And thank God naman because the Holy Spirit is always with us, no? Para ma-share natin and ma-answer yung mga questions. Di naman perfect but I know merong seed na na-plant sa kanyang heart. Nag-talk na kami about integrity, excellence, and faith, about sa work, and I already started to share the gospel sa kanya. And at the end, I boldly asked him if willing ba siya to accept Jesus as his Lord and Savior, which he agreed naman, and so we started the prayer of salvation, and he accepted Jesus as his Lord and Savior. Hopefully, mag-grow pa siya. And amazing lang, kasi dati ilang beses na talaga ako nag-try na mag-work online para bahay lang. Many times, rejected ako or hindi ko gusto yung work, kaya nag-quit ako. And now fast forward nasa face-to-face na ako na work, and I am amazed how God opened and allowed this opportunity na nandito ako. Dati I would ask
ask, bakit ako nandito Lord sa specific work na to, specific place, and specific season? Tapos ma-realize mo mga experience like this, God would use you to be the salt and light sa workplace nyo para ma-share yung gospel. Kasi sometimes, yung iba hindi na pumunta ng church, you will be able to reach out to them and share the gospel. And people in my place know how bold I am in sharing my faith sa workplace, and I believe this is the grace of God. Kaya wherever you are in your season, know that God has a plan for you. He is with you and He has a purpose for you. Kahit anong season ka man, continue to have faith and do the purpose that God has called you to do. You'll be amazed now when you look back, realize how faithful He is in guiding you in every step of your way. I believe this verse speaks so much of my experience. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do the people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yes, you can be a salt and light in your workplace, in your school, wherever you are right now where God has placed you. God bless any boss.